Sagot mo dyan, meron bang kapatid sa laman ng Panginoong Hesus? Oo, sa Biblia, merong kapatid si Kristo Sulaman. Kung meron, sino? Sino yun? Sino yung naging anak ni Maria na yun? Hanapin natin, hindi ko matiyak basta yung ganyan kasing topic, hindi masyadong din nag-uusapan. Kung may kapatid o wala, meron naman. So, para sa'yo, Kuya TR, meron, hindi tiyak. Meron, tiyak na meron, pero yung Hindi tiyak kung specific sino. Ayun, tiyak na meron, pero hindi tiyak kung sino. Ewan ko. Basta tiyak na meron. Pero natitiyak ko rin kung sino, pero di ko na maalala at dala ng hindi naman yan masyadong pinag-uusapan. Alam ko rin, naririnig ko may tiyak merong anak si si Maria at si Jose. Kung ganyan kasi kuya na tanong, wala naman sigurong kanalaman sa kaligtasan niya. Kung may anak ngayon kung may kapatid sa laman ngayon si Kristo, ang tanong, yan ba'y may kanalaman sa kaligtasan ko? Kumbaga ano na lang siguro yan kuya, kumbaga nagpapadagdag lang ng kaalaman natin ukol sa biography ng buhay ni Jose at ni Maria at ni Cristo. Not more on law. Kumbaga, ang focus kasi ng Christianity natin, yung mga batas na dapat sundin para maligtas. Kaya ko patunayang may kapatid si Kristo, pero katulad lang din yan na sinabi ni Kuya. Ang Biblia nakaukol kay Kristo, hindi sa kapatid niya. Kaya yung paksa na yan, pwedeng pag-usapan, pero yung sasabihin debate, parang yan. Basta hindi yan hindi yung issue sa Biblia. Kasi may nabanggit na may kapatid si Kristo, pero wala pa naman kaming nababasa na hayagan na talagang si Maria ay nanganak na kapatid na nanganak pa ng isang lalaki, parang ganun. Pero may binabanggit meron siya. Walang Katoliko dito, kuya? Change topic na daw kasi hindi daw malagay yung tungkol kay Ito si- kapatid. Change topic tayo. Ito si Be With You. Ay, ate, Kagome? Hello, rinig ba ako, Kagome? Hindi, ate. Yeah, Be With You. Sino po yung Katoliko dito po? May gusto sana akong itanong. Rinig ba ako, Kagome? Nig na dinig po. Rinig. Kagome, meron kasi akong nabasa at napakinggan din mula sa CFD. Ang sabi po nila, kumakain daw po sila ng Diyos tuwing komunyon ng Katoliko. Ikaw ba, ate Kagome, kumakain ka din ba ng Diyos sa panahon ng komunyon? Literal kasi yun, literal. Literal di pong kinakain ng Diyos sa panahon ng Ostya komunyon. kasi yun, kasi ang tingin namin mga Katoliko sa ostya, Diyos. So, kumakain po kayo ng Diyos sa panahon ng komunyon po. Yun nga, ang tingin namin sa ostya, Diyos. Next question. Kinakain yun. Oo. Kinakain yun. Diyos, nakakatawa naman kayo. Ano ba namang aral yan?
Kasi sa pagbisusubo ng pare, katawan ni Kristo. Nga. Di pagkasubo, amen. O yun, katawan niya ni Kristo. So, kinakain nila yung katawan ni Kristo na Diyos. Tama. Next question. Hindi naman kasi literal yan. Ano ba naman yan? Kaya order na kayo. Now na. Check the yellow basket. Kasi, kumikita kasi ang simbahan sa ganun. Nakatoy. Kaso, ang katawan kasi yung dugo ng hayop. Natuyo na. Bumabas PR. May ibang ano yun. Doon yung magtatambay sa tambayan nila. Saan yun? Saan? Baka... Tumalon na rin sila. Magandang hapon, Bieberista. Magandang hapon. Pinalitan ng dugo ng aso. Agoy. Sabi ni Aya, hindi daw literal. Saan mababasa yung hindi literal, Aya? Ibig sabihin na literal, ibig sabihin totoong dugo ang iinumin mo? Yun ang sabi ng Panginoon. So, ibig sabihin, nung panahon ni Kristo, totoong dugo yung ininom nila? Ang bihira. Sabi mo, literal. Doon sa Last Supper, ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Lasaper. Kaya nga, ang tanong ko sa'yo, totoong dugo ba yung nasa sa baso nila? Totoong dugo ba yun? Basahin nyo kasi. Ang sabi may niya, nakasulat kasi doon. inumin. Bago yung inumin. Kinukwento ng author kung ano yung Sige, sitwasyon na sige. nangyayari Kaya nga, doon. Di ba Ang kinuha? tawag dyan, Kinuha niya ang alin. ang tawag dyan, transubstantiation. Pero may Wala Mag-aral na muna tayo kayo. dun eh. Mag-aral Ang muna point- kayo ang point kasi doon, bago kayo. Alak ba yun bago o kayo literal na dugo? Alam mo ba yung doktrina about Eucharist? Hindi, simple question lang. alam mo ba Literal hindi? ba yun? Alam mo Sir, hindi? huwag na tayong pumunta doon. Simple Nagti-change question over ka lang. pa. Kanina, Paul sabi Kung hindi nyo naman Point pala kasi alam, doon. kung hindi nyo naman literal. pala Hindi, huwag na alam, tayo doon kasi wala pa naman yun si Kristo, wala pang Katolik nung panahon ni Kristo. Kaya huwag kang mag-interpret Hindi ng pa nga panahon ni kayo- Kristo yun. Kaya nga wala pa noon. Ang point doon, simple question, alak ba yun o literal na dugo? Yun ang ikaw lang pakitanong, naman literal na nagsasabi. dugo. Ang wala, manalun yan. Hindi, Manalun tanong, yan yung wala. wag mo Alam mo ba mong yun? ibahin. Wag mong ibahin. Oh, kailan Ang nagsimula tanong yung lang, simbahan literal nyo? ba yun? Hindi sir, ganito na lang Kailan para matapos. nagsimula si Literal ba Manalo? dugo yun o alak? ba't ka lumipat? Sagot lang. Paul? Literal, literal eh. literal na Sabi mo, sagot literal na alak ba yun o dugo? Literal, sabi mo nga ni Kristo. asa Sabi nga ni nakasulat na Kristo, literal doon? Na dugo. Kainin Basahin ninyo mo ang mula aking una. laman. Sabi ni Pakibasa Kristo, mo kasi yung passage, sir. Para maniwala kami sa yung hindi, literal doon. alam mo, hindi ako nagbibigay ng ano sa baboy. Hindi ako nagbibigay ng... Baboy. Wala namang baboy Perlas dito. sa Maliban baboy. sa mga katoliko. Ikaw, baboy ka. Hindi man ako baboy. Baboy ka naman. Tunog baboy ka nga eh. Ay, Ano ba talaga naman tao ba? kami? Pati yung tinahaba din ng ugali mo. Tao kami, ginawa mo kami baboy. Tunog- Tapos yung tunog dugo, pabo. ginawa mo totoong dugo. Ano ba naman yan? Yun lang. Kaya mag-aral ka muna. Titira ka. Hindi mo kailangan tapos wala ka mag-aral. naman Kahit palang ikaw, sir, hindi ka talata. naman nag-aral eh. Pambihira. Nag-aral ka ba? Wala ka namang... Bro, wala mo na Wala tayo ka sa Roman namang kung bilang. maganda yung aral na mapapakinggan natin. Kasi Bro, ano tayo? Nagiging Roman ka isipin kasi. natin, no? Kaya Ang nga, salita ng unang Diyos, tanong ko kay hindi, bro. Aya. Sige, Ganito, magpakita ganito kayo na ng lang ang talata salita bago ng kayo Diyos, magsalita. panahon, bro. Ngayon, Hindi, kasi sabi mo kanina, Di ba sabi mo ng kasi kanina Panginoon, po sa akin, Diba? yung dugo na iniinom ni Kristo ng mga sa banal na hapon ay totoong dugo. Sabi Oo, sabi niya, dugo. totoo Sabi daw, mo literal. kanina eh. Totoo Diba sabi ng Panginoon ganito, maliban na lang kainin mula nyo sa alak, ang tawag kanyang doon, laman at inumin ang transubstantiation. kanyang dugo. Di ba sinabi ng Panginoon yun, di ba Paul? Di ba sabi niya Oo, doon sa talata, maliban, di ba sabi niya, maliban na lang inumin nyo ang aking dugo at kainin ang aking laman. Ano nangyari doon sa mga disciples? Di ba mga ibang mga disciples niya, di ba hindi niya nila nakaya ang aral na yun yung turo niya. Di ba Oh, maraming hindi nga tumalikod eh.
Hindi, Paul, intindi mo muna yung sinasabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, maliban na lang inumin nyo ang kanyang dugo at kainin. Kaya nung dumating si Paul, isayang, Saul ka pa naman, no? Sabi ni Paul sa 1 Corinthians 11, basahin mo yung 23, Nung sinabi niya, ang sabi niya, ito ang aral na nanggaling sa Panginoon na ibinigay sa akin ng Panginoon Kristo. Ha? Ano ang aral doon? Ang sinabi ng Panginoon, ito ang simbolo ng kanyang dugo, ang wine. Simbolo? And then, hindi, pakinggan mo muna ako. Sige nga, magpakita ka ng Ngayon, simbolo. Sige, ipakita mo yung hindi nga, simbolo. yung sinasabi ng ano. Ipakita mo yung simbolo. Hindi, Saan? ayun na nga eh. Ipakita mo sinabi yung simbolo, literal yung inistroman dugo, mo ako eh. Saan yung hindi, simbolo? kung sasabihin mo yung dugo Pakita mo. tsaka yung laman, palagay ko Alam mo wala ba kung nang anong magiging Greek? Kristiyano doon. Alam mo ba Palagay ang mo, Grego ng ito yung simbolo? mga Kristiyanong mga Alam mo ba Pangalo. ang Grego Hindi, ng simbolo? Pahayag na Ito yan. ngayon, nabubuhay Alam mo ba sa yung Panginoon. Grego ng simbolo? Ganito. Alam mo ba yung Grego ng simbolo? Ganito. Ibig sabihin kasi ni Paul, Ganito. Huwag na kayong mag-kontraha, mag-sharing na lang, abot doon. O, sige, sino una mag-sharing doon? Bibigyan ko 5 minuto. Ako muna, sige. Ikaw na naman. Mama, Wala, puro ngal-ngal. Puro sige, ako na, Balse ako na. muna. Kaya Sige, basahin Balse, mo kasi yung nabitin nyo kay Balse. Ayan, Makinig sige, ka Balse. mo naman, di ba? Sabi, di ba Saul? Lagyan mo na lang na oras. Si Saul, di ba sa? Okay. Bakit sasabihin mo simbolo? Sinungaling Ayan, ka? game. Ano simbolo? Hindi nga Biblia? kaya nga sinabi nga ng Panginoon, kaya sinabi Ipakita nga mo ni nga. Paul. Huwag kayong mag-usap. Yung simbolo. Naggaling sa Pensyo Kristo, nag-breaking of bread na sila Ipakita eh. mo yung simbolo. Inistroman mo ako. Ay basa, kaya nga pinababasa ko nga si Ipakita mo yung simbolo. First Corinthians. Saan makikita yung simbolo doon sa First Basahin ko sa Corinthians? 23. Okay, makinig ka. Ah. Palagay kong nabubuhay ang Panginoon Kristo, baka wala na, lamat at balat na sa iyo, Panginoon Kristo sa iyo. Ayan, live show, 23 minutes. Okay, 1 Corinthians sa chapter 11. Okay, verse 23 Ito, akit muna ako sa 23. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay sa inyo ang Panginoong Yesus nung gabi siya ipinagkanulo at dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpiraso ito at sinabi, anong hawak niya? Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Ano hawak niya? Di ba tinapay? Gawin niyo bilang pag-alala sa akin, gayon din naman. Matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-alala sa akin. Baba tayo dito. Sa 27, ang sinong kumakain ng tinapay, makinig ka, baba tayo sa 27 verse 27. Ang sabi dito, ang sino man kumakain ng tinapay at umiinom ng saro ng Panginoon na hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. O ngayon, okay. Ang ibig sabihin ng Paul, hindi pwede natin gagawin literal yung dugo at yung katawan doon, bro. Kaya dito, pagdating dito sa bagong tipan, na si Paul na, inano niya na yung tinatawag the breaking of bread. Ayun na yun eh. Hindi na pwede sabihin natin may dugo at may laman habang sila ay nasa breaking of bread. O tinatawag natin doon sa tinatawag the Last Supper. O tinatawag natin communion. Di ba? Kaya nga sabi nga dito ito yung babala pa niya eh. Sorry. Ito ba yung babala niya during na ginagawa natin sa Antesena? No? Ang mga, at sabi nga, sa verse 31, ay, ano ba yan? Iba na nabasa. Okay, sorry. Ang sino man kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon na hindi na nararapat, ay nagkakasala sa katawan ng dugo ng Panginoon. Ito yung babala niya eh. Nandun kasi tinatawag nating Holy Communion o sinatawag yung Eucharist. Pero yung tinatawag natin yung paglala sa kanyang banal na hapunan ay hindi nagiging pangunawa natin doon. Kasi nga nandun tayo sa banal na hapunan eh. Last 20 seconds. Pagpalagay mo nandun ka sa breaking of bread at iniinom mo yung wine. Ano ba simbolo ng wine? Di ba? Words of God yun.
Yung flesh niya, isalita niya rin yun eh. Di ba? Yung wine na salita na nanggagaling sa mga pastor natin, ay yun ang iniinom natin. Oo, yan yung nagpapatunay na hindi mga tunayng Kristiyano tong mga sulpot na ito, no? Isipin mo, sabi niya, yung dugo daw ay sumisimbolo sa salita ng Diyos, no? Pambihira. Hindi mo ba nabasa na yung dugo ay ang kaugnayan niya ay tumutukoy sa covenant, no? Covenant yan, yung dugo. Pambihira. Nire-renew nga niya yung covenant. Yung mga sulpot na wala namang alam, huwag kayong pumasok sa doktrina, no? Na wala naman pala kayong alam patungkol sa Eucharistia. Oh, bakit doon sa binasa mo sa unang Korinto, bakit sila pinagsabihan ni Apostol Pablo na kumbaga bakit pinapakita doon na hindi kumbaga ang pinapakita ng mga Kristiyano doon na hindi nila binibigyan ng halaga o hindi nila binibigyan ng value yung katawan ng Panginoong Hesukristo o yung banal na hapunan, no? Kumbaga yung iba naglalasing na dahil napasobra, di ba? Sila nga yung mga parte na simbahan pero hindi nila lubos naiintindihan yung patungkol sa banal na hapunan. Ang sabi nga ni Pablo, hindi ba kung kakain tayo, di ba, sa tinapay o inom tayo sa dugo ay nakikipag-isa tayo sa Panginoon, di ba? Sa katawan ni Kristo. Yan nga ang patunay na talagang yung mga member sa iglesia ng Panginoong Hesukristo ay talagang katawan ni Kristo. Bakit? Ayon dun sa ikalawang Pedro 1:4, we are divine partaker. Hindi nyo na ba nabasa yan? Divine partaker. Kumbaga wala kasi kayong doktrina patungkol dyan, yung pakikipagtipan ng Panginoong Hesukristo sa atin. Diba? Kasi sa Old Testament, yung pakikipagtipan niya, yung pinili niya is yung Israel. Ngayon naman sa New Testament, no, yung pinili niya is yung buong sangkatauhan na. Kaya nga yung kanyang katawan, kanyang inialay. Malalim kasi ang aral na yan. Wala kang mas simbolo na mababasa kahit sa Greek. Jeremy Renner, ikaw ba yung nag-comment sa YouTube channel ko? Pakisagot nga at iakit ko ta. Thanks bro sa oras na ibigay. Naririnig naman po siguro, no? Susundan ko lang po yung pinalawalan ng kapatid na Brother Paul. Bakit ang tinapay at alak sa misa ay nagiging katawan at dugo ni Kristo? Bakit tinapay lang, no? Sagutin natin, no? Ito ho ay hindi imbento ng simbahang Katoliko dahil ito ay tinuro sa amin matagal na panahon at hindi ito imbento kahapon. Per century pa itong paniniwalang ito. Ang nagturo ay mga apostol noong unang siglo pa. Yung word na Eucharist, sa Greek yan ay tinatawag na Eucharistia. Meaning ay thanksgiving o pasasalamat. In 1 Corinthians chapter 11 verse 23, sinabi dito, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Jesus ng gabing siya'y pinagkanulo ay dumampot ng tinapay. So kumuha ng tinapay ang Panginoon. Ano ang sinabi ni Jesus? Sabi sa kasunod, 1 Corinthians verse 11:24, at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabing ito ay aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin.
mula sa tinapay pagkatapos magpasalamat o Eucharistia ng Panginoon. Ito ay kanya ng tinawag na katawan ko. Kung babalik tayo sa Old Testament, sa Book of Exodus, pag nagkakasala sila, nag-aali sila ng isang tupa o kordero, katulad ng kordero sa Passover, o ang kordero na iniaalay nila ay pinagsasalo-saluhan ng pamilya at sila ay maliligtas sa angel of death. Kaya naman sa New Testament, nagkatawang tao ang Diyos. Inialay ni Kristo ang kanyang sarili bilang everlasting lamb o walang hanggang tupa. Walang hanggang tupa upang iligtas tayo sa walang hanggang kamatayan. Kaya ang katawan na binibigay niya sa sanlibutan ay inihayag natin sa banal na hapunan. Pinagsasaluhan ang kanyang kordero o ang kordero ng Diyos. Ang tinapay na pinasasalamatan o banal na Eucharistia ay totoong katawan ng Panginoong Hesus. Malinaw na hindi sinabi ni Jesus na ito ay sumisimbolo sa aking katawan. Wala po siyang ganong word, no? Hindi ganon. Hindi rin sinabi na pinapahiwatig nito ang katawan ko. Hindi din ganon. Hindi din sinabi ng Panginoon na ito ang aking tinapay. Bagkos pagkatapos niya magpasalamat, ito ang sinabi niya. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Napakalinaw, ito ang aking katawan. Ito pa, sa John chapter 6 verse 54, whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life and I will raise them up at the last day. Bakit natin ginagawa ito? Basahin natin, no? Sabi ng 1 Corinthians chapter 11 and verse 26, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro ay nihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. I'm sure meron sa inyo nag-iisip kagaya ni Aya, na ganitong tanong. Ibig sabihin po pala ay cannibalism ang ginagawa ng Katoliko kasi Ayun, napasama na naman ako rito. Ayun. Sa pagkakaalam ko, sa pagkakaintindi ko, ang tanong kasi, is it literally a human flesh and a human blood? Yung sinasabi sa Mateo, sa Marcos, no? Malinaw doon sa sinabi ni Pastor Bal, no? Yung binanggit ni Pablo. Yun ang usapan doon, di yun dahil natin minililigoy. Ang tanong lang doon, simple question. Literal ba yun na laman? Kasi kung hanggang ngayon, literal, ano yun? Matagal lang, wala naman na yung katawan ni Kristo dito. So yung osya na binibili pinamumudmud sa simbahan, binibili lang din yun. So pag bumili ba kami nun, which means bumili kami ng katawan ni Kristo. Tapos yung pag bumili kami ng pompa, which means bumili kami ng dugo ni Kristo, ganun ba? Kasi yung pompa, ano yun eh? Di ba may alcohol content yun. So yun yung tanong doon, kung literal ba? Hindi naman sinasabi na kahit na wala naman na nakasulat sa Biblia na ito'y simbolo, walang ganun. Wala akong mababasang literal. Pero kung yung hermeneutical understanding nung binabasa mo na chapter na yon, it pertains to a symbol. Hindi naman kasi literal na kinain ng mga apostol yung katawan ni Kristo. Simbolo yun. Tinapay nga na pinagati-hati eh. Diba? Buti sana kung ay kinuha ni Kristo ang kanyang kaperasong laman at pinagati-hati sa mga apostol. At sinahod ang kanyang tumutulong dugo sa tagiliran at ipinamahagi sa mga apostol. Wala hong ganun nakasulat. Sabi rito sa 1 Corinto 11:23 hanggang 25, upang malaman ninyo, mga kapatid, na noong gabi na siya'y ibibigay, kumuha si Jesus ng tinapay. O, ano kinuha? Laman ba ng tao? O kahit karne man lang ng hayop? Ano kinuha? Tinapay. At nagsagawa ng pasasalamat. Pinaghiwa-hiwalay. At sinabi, ito ay aking katawan na para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. O, di ba? Period. Sa katulad din na paraan din naman sa pagkatapos ng hapunan, yung kopa, no, na nagsabi ito ang kopa ng bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo'y umiinom bilang pag-alaala sa akin. So ibig sabihin, sa tuwing gaganapin yun, nire-remember mo yung Panginoong Jesucristo pero not literally
that is a body of Christ yung kinain mo. Yun ang kasi usapan kung literal ba, per se. Pwede naman magsalita na hindi nang lalait eh. Pero sige, kayo nang humusga. Kuya, be with me. Dapat tinuloy mo pagbasa sa unang Korinto 11:23-24. Itutuloy ko ang pagbasa ha. 25. Gayon din, hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito. Ulit ha. Iinumin ninyo ito. Hindi niya. Ninyo. Gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom kayo sa sarong ito, ay ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Yun ang tunay na banal na hapunan. Dito tayo sa inyo. The Code of Canon Law, page 135. Tingnan ninyo, baka may aklat kayo dyan. Ganito yan kung bakit hindi na kayo nagpapainom o kung magpainom man hindi na kayo nagpapakain. Canon 925. Ang Eucharistia o ang Santa Komunyon, mali. Ang Santa Komunyon ay dapat igawad sa anyong tinapay lamang o sang-ayon sa mga batas ng liturhiya sa kapwa anyo o kung kinakailangan kahit sa anyong alak lamang. Yun ang Eucharistia ninyo, di ba? Sa Biblia naman, maliwanag kahit pa sa Mateo, kahit sa Korinto, talagang nagpakain at nagpainom. Pero bakit sa Iglesia Katolika parang nabago? Di ba? Ganong salita lang, pwede naman kasi sharing lang naman to eh. Ba't kailangan pa natin haluan ng kahalay-halay na salita? Kung magkakahayagan naman sa maayos na salita, di ba? Ayusin natin ang pakikipagsalitaan dito. Nakakahiya sa mga nanonood, oh. Kuya Paul, o pagpasensyahan mo kami sa mga kasama kong gumagamit din ng mga kahalay-halay na salita. Pero sa Biblia tayo, doon, kayo na lang ang humusga. Hindi na bago yung banal na hapunan mula pa ng una. Di ba? Hanggang ngayon. Ewan ko lang sa Iglesia Katolika kasi nabago na eh. Parang hindi yata naintindihan ni yung tungkol sa literal, no? Kasi pinipilit niya yung literal na dugo binanggit na nga sa Bible yung simbolo, ganun. Tapos may binanggit pa nga dyan na yung dugo, alak pa nga, di ba? Tapos yung pinaka, laman, yun yung tinapay. So kaya hindi yan literal talaga kasi may ginagamit na pasangkapan Hindi naman pwedeng dugo talaga. Kasi parang hindi mo naintindihan kung ano yung pagiging literal dyan Kasi alam nga namang totoong dugo yung iinumin. Ano yun? Nung panahon ni Kristo, kung totoong dugo yun, ang iinumin nila, ihiwain ni Kristo yung kanyang pulso para isahod yung dugo sa ganun ba yung ginawa? Tapos yung laman niya, kukuha ng laman sa kanya para maging literal. Hindi kasi ganun yung kakaintindi doon. Kaya nga may nakalagay na, di ba, sa ibang talata, may nakalagay na alak, tapos tinapay, sabi, di ba? Yung alak, yun yung dugo, tapos yung tinapay, yun yung katawan, di ba? So, hindi talaga yan literal. Parang hindi nyo naintindihan yung mga ganun. Kasi kung sasabihin nyo literal, magiging katawa-tawa kayo dyan. Kasi kahit na elementary, pag sinabi mong literal yan, pagtatawa na kayo, biruin mo, sasabihin mo, tunay na dugo yung iinumin.
Kahit sa panahon ngayon eh. Halimbawa sasabihin mo yan, tunay na dugo sa panahon ng misa, ano yun, yung pare nyo, iinom ng dugo, ng ano, totoong dugo, saan kukuha ng dugo. So parang hindi nyo naintindihan yung paano yung ganap nun. Yung ganap sa banal na hapunan. Yun lang masasabi ko. Ayan, ikaw na, Jeremy. O sige, Jeremy, pa-open na mic. Baka may gusto ka sabihin. Hello po, magandang gabi. Thank you. Hello? Hello, yan, ikaw ba yung KOJC? Opo. Ayan, sige, ang paksa ngayon ay literal daw ba yung dugo ni Kristo doon? Sa akin naman po, hindi po yan literal, kundi spiritual na meaning yan lahat. Kasi halos talaga dyan sa Biblia, lalo na sa ating bagong tipan, lahat talaga dyan ay puro spiritual na meaning yan bago literal mo. So yung dugo at saka yung tinapay, isang ano yan, spiritual na meaning yan kay Kristo, yung katawan at saka yung salita niya. Yung covenant niya, yung salita niya, which is sundin yung kalooban niya. Yan lang muna masabi ko, Brad, kasi malulubat na yung cellphone ko. Pasensya na. Pero at least nakatry akong makapasok. Ayan, salamat sa sa ating YouTube channel. Pero makapasok din ako next time kung mag-live ka ulit. Okay, sige. Salamat sa suporta. Oo. Salamat din sa inyo. Okay, welcome ka dito para i-share din ang pananampalataya ng mga KOJC. Yan, iba-ibang religion, sige. mga nakakit dito. Sige, Brad, walang problema yan. Salamat din. Okay. Sa MCGI, ang literal na MCGI, si tagabasag ng lay. Magandang hapon sa lahat. Happy Sunday, Biorista, no? Tungkol dyan sa laman at dugo ng ating Panginoong Hesukristo na inuutos pa niya, no? Ito ang aking laman at ito ang aking dugo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tingnan ninyo kung ano yung sentido na sinasabi, no? Ito ang aking laman at dugo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala. So every time, no, every time na ikaw ay mag-iisip, pag-alaala sa dugo at laman ni Kristo, iisipin mo dapat na mayroong isang Kristo na nagkatawang tao, no, na nabuhay sa mundo sa laman at dugo, alaala, no? Sino ba 'yon? Yung nagkatawang tao, no? Diyos kasi yun eh. Hindi yun ang ginawa naman kasi ng ating mga kaibayo sa pananampalataya sa Katoliko. Ginawa nilang literal, ginawa nila ng tinapay, yung ostia, no? At ginawa nila ng alak, which ang ano lang, ang tawag nitong pare lang ang umiinom. So hindi po ganoon yun, ano? Yung laman at dugo na sinasabi ni Kristo, pag-alaala sa kanyang pagiging Kristo na nagkatawang laman, na which siya yung Diyos na nagkatawan ng laman, nagkatawang laman siya, ano? Anong alaala yun? Dapat maalaala natin na mahal niya tayo bilang mga tao. Kasi ang purpose ng kanyang pagparito sa laman at dugo upang tayo ay iligtas. So yun yung sentido. Ang kabuuan ng sentido nung sinasabi, gawin niyo ito upang sa pag-alaala sa akin, alalahanin mo na mayroong Kristo na nagkatawang tao
no? Mayroong Diyos na nagkatawang tao para tayo ay maligtas. So dapat buong salita niya, dapat ang isipin natin, susundin natin. Okay? Kaso ang nangyari kasi sa realidad ngayon, hindi salita ni Kristo ang nasusunod, hindi salita ni Kristo ang inaalala, kundi mga tradisyon, mga kasinungalingan ng mga pastor. Dapat ang buong paniniwala natin, ang buong alaala natin kay Kristo, yung kanyang mga ebanghelyo, yung kanyang mga aral, which na dapat nating sundin at isapuso natin. Kaso lang ang masama, mayroong korupsyon kasi na nangyari, no? Pinasunod ang ating mga kapatid na Katoliko, pinasunod sa tradisyon, which wala naman sa Biblia, out of the Bible. No, pasensya na sa mga Katoliko. Dati rin akong Katoliko. So pag sinabing gawin ito sa pag-alaala sa akin, yung ibang Ay, ako na pala. Si Aya, paulit-ulit na lang yung sinabi niya, malinaw daw sa Biblia na simbolo. Kaya nga hinihingan kita ng alam ko merong isang translation na gumagamit ng salitang simbolo. Kaya hinahamon kita, Aya, magpakita ka, puro ka na lang kasi puro ka na lang dada. No? Ilang taon ka na dito sa TikTok, hindi mo na ipakita, hindi ka magpapakita ng talata. Sabi dito, Juan 6:53, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Ba, ito yung pangako ng Panginoong Hesukristo. Saan ka makakahanap dito ng simbolo? Diba? Kung yung tinutukoy mo na tinapay ay yung mga ordinaryong tinapay, tapos sasabihin mo ano ang simbolo ng tinapay. Kung sasabihin mo tinapay lang, siyempre kung tinapay lang, pwede kang gumamit ng simbolo. Pero kung tinapay na pinasasalamatan at nauukol sa katawan ng Panginoong Hesukristo, yun ay tumutukoy sa Eucharistia o yung katawan ng Panginoong Hesukristo. No? Kawawa kayong mga protestante kung hindi kayo maniniwala. Bakit? Ang pangako ng Panginoong Hesukristo dito, magkakaroon ng buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Diba? Sabi niya, truly, truly, anong Greek ng truly, truly? Diba? 2 beses yan. Amin, amin. Katotohanan sinasabi ko sa inyo. Oh. Whoever eats my flesh and drink my blood. Yun yung sinabi niya. Maliwanag yun sa Biblia. Palagi ka lang nagsasabing simbolo. Siyempre kung yung tinutukoy mong tinapay, yung hindi pinasasalamatan, hindi yung ostya, siyempre pwede mo sabihin simbolo lang yun. Pero kung tumutukoy naman sa tinapay na binabanggit dito sa Biblia at nauukol kay Kristo, walang iba, Eucharistia yun. Alam ko meron yan meron yung ibang translation na gumagamit ng simbolo, no? Pangontra sa napakaraming translation ng Biblia na wala naman nakasulat, kahit sa Greek wala. Puro ka lang kasi wala kang pinapakita. Okay, no? Kasi kung magiging literal tayo doon bro, no? Halimbawa, sinabi ng Panginoon, ampasanin niyo ang aking krus, hindi kayo karapat-dapat. Nagiging literal na to ngayon sa mga Nazareno, di ba? O sa mga nagpapasa ng krus sa pagmahal na araw, naging literal na sa kanila to eh. Hindi nila nakikita yung kahalagahan ng krus kung saan napako ang Panginoon doon. Kaya pagdating natin dito sa sinasabi ng kaninang binasa mo, na maliban na lang kainin ng kanyang dugo, inumin ng kanyang dugo, at kainin ng kanyang laman, ay hindi karapat-dapat na hindi makakatanggap ng hindi naman yung ibig sabihin ng Panginoon eh.
Lahat ng bagay mga spiritual yan, bro. Kaya pagdating dito sa New Testament nga, di ba sinabi ni Paul, tingnan mo basahin mo sa Lucas, Lucas 5 at 38. Sabi nga dito, sa bagong sisidlang balat, dapat ilagay ang bagong alak. Ito na yung simbolo na ng alak na eh. Hindi na yung tinatawag natin dugo na ipaiinom na doon sa mga taong sinasabi na ito ang dugo ng bahagi ng katawan, bahagi ng kaligtasan natin. Hindi na yung bro eh. Di ba? Hindi na yung dugo pa iinumin mo na bro. Kaya sinabi nga ito yung bagong alak. Kaya nga sabi nga ng Panginoon, siya ang di ba? Siya ang vine. Ano ba yung vine? Di ba lang lumalabas doon sa vine? Di ba yung bagong alak? Yung tinatawag natin yung yung alak ba? Kaya nga sa panahon natin ngayon, yung sumisimbolo ng flesh and blood, ipinakikita natin yung kaligtasan natin doon, mula doon sa flesh and blood na yun, bro. Simbolo yun eh. Kaya nga sabi nga sa katawan, kainin nyo. Di ba pagdating natin sa Matthew 4:4, di ba? Ano ba yung kakainin? Di ba? Ang tinapay. Di ba? Sabi ng Panginoon, ang hindi ka pwede mabuhay, hindi ka pwedeng mabuhay sa pagkain kundi sa mga tinapay na sumisimbolo ng salita ng Diyos, bro. 'Di ba? Ang tinapay, ano ba yung tinapay na kailangan mabuhay tayo doon? Ganon din sa salita ng Diyos, sumisimbolo yung tinapay na yun, ayun ang salita ng Diyos. Kaya sabi nga, ito yung katawan na kakainin nyo, na naligtas kayo. 'Di ba? Kaya hindi natin pwede sasabihin na may mga instansya sa Isaias na malaking piging, nandun yung pagkain tsaka yung mga inumin. Hindi yung iinumin nyo doon sa malaking piging sa Isaias 53, na may mga alak na, may mga dugo kang iinumin na doon, hanggang doon sa pagsabi ng Panginoon gagawin niya na yung tinatawag na piging doon sa kaharian ng Diyos, di ba? Ano, iinom pa ba siya ng dugo niya tsaka yung tinatawag na tinapay? Di ba hindi na? Kaya, yung aral natin bro, kailangan maging spiritual yan bro, wag mong Ayun, salamat. No? Sa paribat lang ako sa sinabi kanina na ako'y hindi nangahamak. Kami po ay nagpapaunawa ng aming aral, no, na yan ay talagang nagiging literal na katawan at dugo ni Kristo, yung tinapay at alak, in spiritual manners, no, and sense, no. Hindi yan sinabi ni Kristo na isimbolo lang yan ng kanyang katawan. Never niya sinabi na sumisimbolo lang yan. Kasi ang aming paniniwala, ang aming pananampalataya, literal naming tinatanggap, no, ang katawan at dugo ni Kristo. Ngayon naman, ibabating ko lang yung sinabi ni kanina na meron daw siyang hawak na core na ewan ko ba anong klaseng libro yon na tungkol daw sa aming Eucharistia. Mga kapatid, para po sa inyong kaalaman, mga dating Katoliko rin dito, at ito po yung malaman din ninyo, sa misa po, ang mga nakapaloob po dyan, mga ginagawa po dyan, hindi po yan susulat sa libro na hawak ng isang INC na yan, no? Kami po ay mayroon tinatawag na General Instruction of Roman Missal. Yung po, yung libro po namin na yan, General Instruction of Roman Missal. Nagkakamali na po siya, no? Isa na po yung paratang ng at haltang kasinungalingan. Mali po yung kanyang hinahawakan na libro. Wala po kaming ganyang klase ng libro, baka sa ibang niya yan, baka sa mga ibang gumagaya, yung mga imitators ng Catholic Church, baka sa kanila yan, no? Sa amin po ay General Instruction of Roman Missal. Doon po nakapaloob, napaliwanag po ng libro namin kung bakit hindi kami hindi nagpapainom ang pari ng alak, ba't tinapay lang ang inibigay. Mayroon po kami paliwanag dyan, napakahaba po, kung kulang po 3 minuto kung ipapaliwanag po yan. So ulitin ko po, no, literal po ang nagiging katawan at dugo ni Kristo ang tinapay na yan na aming natatanggap sa Eucharistia.
Hindi po pwedeng symbolic lang. Kailangan po namin tanggapin ng buong buo ang katawan ng Panginoong Heso Kristo, ganun din ang kanyang dugo na siyang aming kaligtasan. Kulang pa rin ang oras, no, para yung literal naman, hopefully ano pa natin sa mga susunod na paliwanag. Meron po tayong meaning ng literal, no, what is literal means and what is the key aspect of the literal, papaliwanag natin mamaya. Kasi ang ipilingan nila pag literal ay yung Alam mo, mahilig talaga kayo sa sa literal no? Kasi kung literal, biruin mo, ang Katoliko talaga mahilig sa literal, biruin mo yung kakainin daw, totoong dugo daw yun, at saka totoong laman. So, ang mangyayari dyan, hindi talaga literal yan. Ang hilig nyo sa literal, kaya pala sinabi ni Seeker kanina, yung krus, sabi, papasanin daw. Papasanin yung krus. Ay, totoo nga nilang pinasan yung krus. Gumawa sila ng krus, pinaparada nila at pinapasan. Kasi nga mahilig sila sa literal. Diba? Tapos, meron sila nabasa sa Biblia na kalarawan ng Diyos. Kaya pala gumawa sila ng larawan. Tapos yun na sinasamba nila. Ano ba? Ang hilig nyo naman talaga sa literal. Wait lang, may nang Diba, ang hilig nyo sa literal, yung palang banal na hapunan sa inyo ay literal na dugo talaga at yung tinapay ay laman talaga. Tapos yung krus, pasanin ng krus nakalagay sa Bible, ang ginawa nyo ay talaga pinapasan nyo ang krus, gumawa kayo ng krus, pinapasan nyo tingnan na araw. Diba? Tapos may nabasa kayong kalarawan ng Diyos. O gumawa kayo ng larawan, sinamba nyo yung larawan. Diba? Ang hilig nyo sa larawan. Tapos meron pa sa Bible na nakasulat na hindi lahat nasusulat. Di ba? May nakalagay na sa Bible. Kaya ang ginawa nyo, nagawa kayo ng CCC. Di ba? Yung CCC kasi nakabasa kayo ng hindi lahat nasusulat, di ba? Sa Biblia, di ba? So, nagawa kayo ng kasi sabi hindi lahat nasusulat. Kaya gumawa kayo ng CCC. Kaya hindi kayo Bible alone. Ano ba naman kayo? Tigas-tigas talaga ng ulo nyo, no? Ginagawa nyong komplikado ang lahat, no? Di ba? Masyado kayong masyado kayong mag-isip, yung parang yung isip nyo sobra na wala sa Biblia, sinosobrahan nyo, di ba? Tapos yung mga pare ginawa kahalili ni Kristo, di ba? Mga ganon, mga ginawa nyo mga kung ano yung nakasulat sa Bible, parang ginagawa nyo talaga lahat literal, di ba? Sabing ganon sa Bible, basta ganyan ang yung mga tradisyon. 'Di ba? May tradisyon sa Bible. So ang ginawa niyo, gumawa kayo ng sarili niyo yung tradisyon. Yun ang sinusunod niyo, pero yung mga tradisyon na ginagawa niyo, wala naman talaga sa Bible. 'Di ba? So ganun, nabasa niyo tradisyon, gumawa kayo ng mga tradisyon. Na ipaparada yung mga ganyan, mga imahe, ganyan ipaparada. Pero iba naman kasi yung tradisyon na nakasulat sa Biblia. Kaya nakabasa ka ng tradisyon, gumawa kayo ng tradisyon. So ganyan kayo ginagawa niyo literal lahat. Yun lang. Hello. So, i-continue ko lang yung pahayag ko kanina. So, sa Biblia, tama naman si Aya, tungkol doon sa komentaryo niya about sa Katoliko. So, most likely, ginawa nilang literal lahat. Pagkatapos pero pag nagbasa sila ng Biblia, iniiba nila yung kahulugan. So, ano siya parang reverse, parang twisted, twisted ang tawag doon. Twisted siya, interpretation of the Bible. So yung kanina yung sinasabi ko, yung gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
So, ang buong sentido ng sinabi ni Kristo, gagawin natin yung alaala sa pag-alaala kay Kristo, yung ebanghelyo na kanyang sinasabi, no? Yung kanyang mga iniaral, yung kanyang mga tinuturo. Alalahanin natin yung kanyang ebanghelyo. Yun ang sentido noon. Kaso lang, ang nangyari nga sa mundo, ano, mayroong kasing mandaraya, gumawa ng iba-ibang aral, mga twisted na aral. Kagaya ng ginagawa nga ng dati kong relihiyon, ako ay isang Katoliko, no? So, masalimuot ang sitwasyon natin bilang isang mananampalataya. Dapat ang buo nating tiwala ay ang Biblia, kasi ang Biblia isang aklat na makapagliligtas na sa atin kung ginagawa natin sa buong pananampalataya yung nakasulat sa Biblia. Mahirap kasi magbasa na habang nagdadrive, hindi ako nagbabasa. Wala akong mababasa. Ako ay nasa biyahe, nagdadrive ako ng taxi ngayon. At umakyat lang ako para makisawsaw. Pero si Aya ay nagkalaman-laman na ang kanyang isip, So isa na lang ang kulang kay Aya, ang makalabas naman siya sa sumpa ni Felix Manalo. Parehong mga bula ang kasi yan, relihiyon, no? Ang tunay talaga na Katoliko ay ang Iglesia ni Cristo. Yung Katolik naman panatiko lang sa ribulto. Pero sila ang tunay na Katoliko, no, dahil dala-dala nila yung tawag nitong watawat ng Rome, Italy, no? Sila ang tunay na Katoliko. Ewan ko, because of pollution. O ikaw! Sa mga aral na kinatha pagkamatay ng mga apostol na pawang wala sa Biblia at labag pa sa Biblia ay ang mga sumusunod. 110 AD. You say you love me. Sa mga aral na